Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainiyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasala at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan po tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating makasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay maawi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagalubong sa pagtalima po namin sa mga ito, ang may pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Esdras. Sa oras ng paghahandog, akong si Esdras ay tumindig, nagulanit ang kasuotan at nanikluhod sa harapan ng Panginoon. Ganito ang idinaing ko sa Kanya. Diyos ko, hindi ako makatingin sa iyo dahil sa kahihiyan, bunga ng kasamaan, naming isinuko sa langit. Mula sa kapanahunan ng aming mga magulang hanggang ngayon, hindi na kami nakaahon sa kasalanan. Dahil dito, kami, ang aming mga hari at mga saserdote, ay binayaan niyang mabihag, patayin, dambungin, at ibilad sa kahihiyan ng iba't ibang hari. At ngayon, kahabagan ninyo kami, niloob ninyong may ilang matira sa amin, at muling binigyan ng puwang sa lupaing ito na inyong itinangi. Muli ninyong isinilay sa amin ang inyong paningin, at binigyan kami ng pagkakataong makaahon sa pagkaalipin. Naging alipin nga kami sa mahabang panahon, gayunmay hindi ninyo kami pinabayaan. Pinikaw ninyo ang kalooban ng hari ng Persya, kaya binigyan niya kami ng pagkakataong maitayo uli ang iyong templo at ayusin ang kasiraan upang makapanirahan kaming tiwasay sa Huda at sa Jerusalem. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Diyos ay nagpaparusa, na taglay ang habag, kung tayo may malibing, sa hukay masadlak. Muling hinahango niya't binubuhay, walang makatatakas sa kanyang kapangyarihan. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Kayong Israelita, papurihan ninyo ang Diyos sa harap ng mga hintil na pinagtapunan sa inyo. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Dooy ipinakita sa inyo ang kanyang kapangyarihan. Siya ay purihin ng bawat nilalang, ang Panginoong ating Diyos na walang hanggan. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Pinagdusa man kayo sa inyong kasalanan, ngunit kahahabagan kayo, at muling ibabalik sa inyong tahanan mula sa mga bansang umalipin sa inyo. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Talikdan na ninyo ang inyong mga kasalanan, at mamuhay kayo ng karapat-dapat sa harapan niya. Kung magkagayon, ang habag ng Panginoon ay inyong madarama. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan.
Sumayin niyo. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga may karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sila ay pinagbilinan niya. Huwag kayo magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bihisan. Makituloy kayo sa alinmang bahay na tumanggap sa inyo at manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila. Kaya't humayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon na pinangangaral ang mabuting balita at nagpapagaling ng mga may sakit sa lahat ng dako. Mga minamahal ko mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mabiyaya at mapagpalang umagang po sa ating lahat. Bago po ako magsimula ng pagninilay sa ating pong ebanghelyo, ay may nakita po ako na isang magandang dasal na nais ko pong ibahagi sa inyo na sa pasimula po o pagkagising natin sa umaga, ito ay isang maganda na banggitin po natin. At ano po ito? Ito po ay isang dasal ni Richard Chichester o Chichester. Ang sabi po niya, day by day, dear Lord of you, 3 things I pray. To see you more clearly, to love you more dearly, to follow you more nearly, day by day. So, napakagandang panalangin, lalo tigit ho sa mga estudyante, sa mga mag-aaral. Sa atin pong ebanghelyo, ay narinig po natin ang pagsusugo sa mga alagad ng ating Panginoong Hesus. Bakit po nagtagumpay ang pangangaral ng mga alagad ni Jesus? Kung iisipin po natin, ano ba naman ang kanilang mga educational background ng mga ito? Sila naman ho, halos lahat naman ho ng mga apostoles at mga alagad ni Jesus ay mga mangingisda, tax collector. Wala naman ho silang mga degree. Wala naman ho silang degree sa economics, wala ho silang degree sa communication. Wala ho. Pero ano yung pinanghawakan nila at sila ho ay nagtagumpay? Narinig ho natin sa ating ebanghelyo, binigyan ng lakas at kapangyarihan. Therefore, sa buhay ho natin, upang tayo ay magtagumpay sa buhay, maging successful, huwag umasa sa sariling diskarte, sa sariling talino, sa sariling kakayahan, sapagkat ang lakas lagi at kapangyarihan ay nagmumula at magmumula sa ating Panginoon Diyos. Gusto mo bang maging successful? Kahit anong larangan ng buhay, umasa sa lakas at kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. At 3 bagay ho, ang nais kong ibahagi sa atin hong ebanghelyo na pwede ho nating pagnilayan. Una ho, travel light. May bit-bit na sa kaliwa,
may bitbit na sa kanan, may nakalagay pa sa likod, may nakasabit pa sa leeg. Tingnan ko lamang ho, kung makapaglakad kayo ng maayos. Pag ho kayo nagbibiyahe, ilang bagahe ho ang daladala ninyo. Di ba't ang sarap kumilos, ang sarap lumakad, kapag kakaunti ang daladala. Travel light. Hindi ho ba't ang sarap kumilos? Yan na ha, no offensement ho, wala akong pinapatamaan ha. Hindi ho ba't ang sarap kumilos kapag ang iyong katawan ay hindi mabigat? Yan ho, wag na ho magagalit ha. Hindi ko ho kayo sinasabing kayo mga matataba. Wala ho kong sinasabi. Ang tawag na ho ngayon diyan ay vertically challenged. Ay ako na lamang ho, sa totoo lamang, ay kita nyo naman ho sa screen, ay burok na burok, ang pisngi. Ay hindi lamang ho yun, ang tiyan na usli na rin. Ay ako'y personal na karanasan. Ay dati naman ako'y slim. Ay pag ako ay nagmemedyas, ay pag ako ay nagtatali ng sapatos, ay ano ka naman nung hirap yumuko. Ay kaya kailangan magbawas-bawas. Magbawas-bawas. Travel light. Ay nakakailang hakbang pa lamang ay pagod na. Ayan ay sa mga material na bagay pa lamang. Ay di ka na, pag pumunta kayo ng airport, yan naman ay tinitimbang. Ay buti na lamang ho, ang tinitimbang ay yung inyong mga dala. Ay kung kayo ho ang timbangin, ay lagi ho labis. Ay mahirap ho ito. Lagi kayong may ekstrang babayaran. Ay buti na lang at yung mga baggage ang tinitimbang. Ay paglabis, may bayad. At napakahirap pong kumilos. At yan ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Huwag magdala ng kung ano-ano. Kahit pangyapak, kahit extra damit. Ay hindi ho eh. Lalo na tayong mga Pilipino. Mag-o-overnight na ang naman. Eh ano ka naman daming dala? Ay para namang hindi nababalik eh. Saka magbabakasyon. Ano gan daming abubot na dala-dala. Remember, travel light. Kung spiritual at spiritual ang pag-uusapan natin, wala ka man dalang bit-bit na material. Pero yung emotional baggages mo sa iyong buhay, dala-dala mo pa rin. Kaya ang bigat ng pakiramdam, ang sama-sama ng loob mo, ang excess baggage, hindi natin binibit-bit. Eh bakit nagdadala ka ng sama ng loob? Bakit nagdadala ka ng galit? Bakit nagdadala ka ng tampo? Tapos ikaw ay paiyak-iyak. Excess baggage na nga. Ay di wag mong bitbitin. Tanggalin mo. Alam mo ninyo, kung bakit ang mga anghel ay nakalilipad. Hindi dahil sila'y slim. Hindi dahil sila ho ay may mga pakpak. Sapagkat sila ho ay magagaan. Eh siguro ay nakakatuwa pag ang anghel ay mataba. Ano kayang itsura? Ay siguro hindi lamang ho dalawa ang pakpak. Pati paa ay may mga pakpak. Sila ho'y magaan. So sa buhay ho natin, ay mga excess baggage na yan. Emotional baggages. Sa buhay. Para ho tayo makapunta ng langit. Tanggalin ang ating mga excess baggages sa buhay. At ito naman ho lagi pinapaalala namin mga pare. Pag tayo na may namatay, ni isa wala ho tayong dadalahin. Huwag na ako nang magbitbit ng madamit, mahihirapan pa magbuhat ng kabaong.
Ay, lalo kung kayo medyo malaki-laki nga, ay lalo pahirapan. Sa halip na 4 na lamang magbubuhat. Ay, isang barangay eh. Ay, masama ho nito. Ay, hindi magkasya sa nicho eh. Ay, mas lalong mahirap po ito. Kaya, alam mo ninyo, hindi ho tayo minsan makamubon sa buhay. Bakit? Ang dami-dami ho nating bagahe na dala-dala natin. Hindi pa makapagpatawad. Excess baggage ho yan eh. Hindi makamove on. Dahil nasaktan. Move on. Travel light. Ikalawa ho, spread the light. Ano ho ang tinatangkilik ng tao ngayon? Lies. Fake news. Alam ho ninyo, bukod ho sa sakit na COVID na pinakamalala, na ito'y nakamamatay din, ay chismis. Kung ang chismis ho ay nakakamatay, baka ho kalahati ng populasyon sa Pilipinas ay patay na. Hindi lang sa Pilipinas. Kung sa bagay, dito lang naman yata sa Pilipinas marami mga chismosa. Father, hindi naman na rin chismis. May bago na hong word. Sharing. Ayan. Kaya sa Facebook, share ka ng share. Hindi rin chismis, ito ay sharing. Kaya mga kapatid, ano ba yung ibinahagi ng mga alagad ni Jesus? They spread the light. Nagpagaling. Nagturo ng salita ng Diyos. Ang itinuro nila ay hindi yung galing sa kanila. Ang tinuro ay ang katotohanan at ang liwanag na si Kristo ang Mesiyas, na si Kristo ang Diyos na magliligtas sa ating lahat. Spread the light. Liwanag ang dalhin natin. Hindi kadiliman. Yan o, nagiging problema. Siguro kay utang-utana, binging-bingi na. Sa mga napapanood at nababasa ng mga siraang-siraan. Kung sa bagay, kahit naman sa loob ng simbahan, ay may mga siraang-siraan. Ay kung ang chismis nga ay nakamamatay, ay wala na rin maglilingkod sa simbahan. Sabat kung sino pa man nasa simbahan, ay siya pa mga chismoso at chismosa. Ewan ko lang kung mga nasa unang are, kung ano. Spread the light. Ikatlo ho, be the light. Sa mundo ho natin ngayon, kaya pinapag-aral ang mga anak ng mga magulang para magkaroon ng magandang buhay. At ano minsan, ang itinuturo ng magulang sa mga anak, kahit ng ibang mga paaralan, kailangan sa kanilang mission and vision, you need to become the best of the world. Best of the world. Ibig sabihin, pansarili lamang. Dapat ang tinuturo ay best for the world. Yun ang nagiging problema. Ang dami yung graduate ng Catholic schools kasi best sila in the world but not for the world. Kayo, gusto natin maging best din. We want the person to become competent, excellent. Pero ano nagiging problema ho natin? Where is the character? Are you a man of character? Ang iba,
lalo tigit mga kababaihan. They are woman of character. Sapagkat ang hinahanap nila mapapangasawa ay with car. May sasakyan. Hindi ho yun. Character dapat. Yung competency, excellency, habang tayo tumatanda, nakakalimutan ho natin yan. Yung mga pinag-aralan natin in academics, nakakalimutan natin yan. Nawawala yan. Lalo tigit kung magkakasakit ka ng amnesia. Nakakalimutan. Pero yung karakter ng tao, pag ikaw ay mabait at mabuti, di mo makakalimutan yan. Travel light. Spread the light and be the light. Inaaniyahan tayo ng Diyos Ama upang maglingkod na magpalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat. Hilingin po natin sa Ama na gawin tayong kapanipaniwalang mga saksi. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang simbahan, patuloy na mag-anyaya at magsugo ng mga misyonero upang ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng bansa at dako. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang mga Kristiyano, naway maging masigasig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa mga hindi pa sumasampalataya at hindi pa tumatanggap nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Maraming tao nawa ang mahikayat sa pananampalatayang Kristiyano, bunga ng ating makatotohanang pagsaksi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang mga may sakit at mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang katangi-tanging pag-ibig at kalinga ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaruga sa kanilang mga pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang mga yumao, naway magbunyi sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Panginoon Diyos, pinili mo kami kay Kristo sa pagpapahayag ng iyong pag-ibig. Gawin mo kami mga tunay na tagapaghatid ng iyong salita sa pamagitan ng pagsaksi nito sa aming buhay. Hinihiling po namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos, sa malubigas sa libutan. Sa iyong kagandahan loob na nitong aming mayalay mula sa lupbong ng paggawa ng tinapay nito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa malubigas sa libutan. Sa iyong kagandahan loob na nitong aming mayalay mula sa katas ng ubos mo ng paggawang alak nito para mag-inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ng kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mo may kalugod ang aming paghahandog at ito ay siyang magkaloob na iyong pagpapalang sa aming umaagos sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po sa Diyos ang inyong mga puso at tiwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ito ay aming pasalamatan, pinagbibigyan mong ito ay aming maihayag kahit na ito'y walang anumang may daragdag.
Sa kadakilang sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin ay nakikinabang, ay kami ring iyong pakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sinawalang upay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw pong bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gin pong banal ng mga kaloob nito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati ng iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo, para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay po namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama po namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugong ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po kami sa iyong pag-ibig. Ay San Francisco naming Santo Papa at ni Gilbert naming Arsobispo at ang lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asa pong sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan po sila patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ng Diyos ni pong San Jose na ating din patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose Marelo, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, at ang lahat ng mga banal na namuhay ito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sama-sama po nating awitin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin,
sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. Huwag mo kami mahintulot sa tukso, at diya-diya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling po namin kami ay adya sa lahat ng masama, pagkalooban po ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala. Pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi nang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, itong Kristong muling nabuhay. Siya nag-aalis sa makasalanan ng sanlibutan. Mapalad po tayong lahat ng mga inanin sa kanyang banal na piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Hesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin po tayo.
Manaming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tinis na kamatayan naming ay pinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayong lahat, kasama na po niyong mga mahal sa buhay at buong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa po ay naialay na, humayo po kayo taglay ng pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat.